Thank you, Brother Ver, for leading us sa prayer. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa po sa inyo. Amen. Are you blessed? Amen. Praise the Lord. Alam niyo ho, nakalimutan kong i-charge itong aking iPad. 20% niya mo, gatang mayari kanini. Praise the Lord, ara po ng haliwa. Anyway, nasa pag-aaral po tayo ng part 2 po ng God is Faithful. And alam po natin sa buhay po natin yan, kahit kung minsan hindi tayo tapat or we are faithless, ang Diyos po ay nananatiling tapat. Amen? Kahit po sa panahon ngayon, makikita po natin kung paano po nagiging tapat ang Diyos, lalo na sa kanyang mga anak. Napag-aralan po natin ang unang linggo that God is faithful to provide. He is faithful to provide not according to your salary, not according to your income, but according to His riches. Anong ibig sabihin po nito? Hindi ka kailangan magreklamo kung ikaw ay underpaid, below minimum or minimum. Basta't magtiwala ka sa Lord, ibigay mo yung para kay Lord, hindi magkukulang ang Diyos sa iyo. He can multiply according to His riches. Kung na-multiply po niya ang dalawang isda at saka 5 tinapay, na pinakain po niya mga libu-libong tao, kaya rin po niyang i-multiply ang resources mo na hindi mo alam kung saan nanggagaling because pinangako nga po niya, anuman ang pangangailangan po natin, He will provide according sa yaman ng kalangitan. Amen. Palagay nyo, nalulugi ho ba ang langit? Meron bang inflation doon? Wala po. Pataas po, progressive po ang kingdom ng Lord dito sa ating ginagalawan. Now, ang pangalawa po, God is faithful to heal. Napag-aralan po natin that healing was paid for by Jesus. So binayaran po, kasama po ang lahat ng kasalanan, karamdaman, kasakitan, lahat ng sumpa, ipinako na sa krus. Ang kailangan lang po natin, tanggapin po yung kagalingan, lumaban sa paglilinlang ng diablo, lumaban sa karamdaman, lumaban po sa buhay nito. Kaya nga po sinabi ni Paul na fight the good fight of faith. Hindi na po tama ngayon na sabihin natin, Lord, ikaw po ang lumaban para sa akin. Dahil nung sinabi niyang tetelestai, it is finished. Tapos na. Amen. Noong Old Testament, tama po yung the battle belongs to the Lord. Pero yung dito, according sa Colossians chapter 2, I think 2:13-15, no, dinisarm na ang kaaway. Wala nang kapangyarihan. Tapos na ang year. Ang laban po ngayon sa atin personal, sa pananampalataya natin. Amen. So, napag-aralan din po natin, God is faithful to forgive. Naisip niyo ba kung gaano kalaki yung kasalanan na pinatawad sa atin ng Panginoon? Now, ano po ang pinambayad sa ating kasalanan? Ano po? Blood of Jesus. Because, ang sabi po ng kanyang salita, without the shedding of the blood, there is no forgiveness, there is no remission for our sins. Kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kabayaran ang ating kasalanan. Now, tanong ko lang po sa inyo, before we, yung isang bagong topic natin ngayon, kung yung blood ng Jesus ang nagbayad sa ating kasalanan, para tayo ay merong kapatawaran, bakit bago siya ipinako sa krus, katulad po dun sa paralyzed man, nang sinabi po niya, Son, your sins are forgiven. Bakit sinabi niya na napatawaran na? Kaya nga po nag-react yung mga Pariseo, yung mga Hudyo, blasphemy ka niya. Walang pwedeng magpatawad kundi ang Diyos. At sa paanong paparaan? Kailangan silang mag-offer ng lamb, ng bull, ng calf, ng kambing po, or ng kalapati, na dapat merong dumanak na dugo. Pero bakit sinabi ng Panginoon, napatawaran na? Ngayon, ito pa po ang mas malawak. Paano meron kayang naligtas before the cross, yung buong Old Testament saints? Ligtas kaya talaga sila? Hindi pa nabayad, hindi pa umagos ang dugo ni Kristo. Paano po silang ligtas na kung saan
mula kay Adam hanggang sa krus, that is 4,000 years, paano po sila naligtas sa lahat ng taong yon? Ganito po yun, no? Siyempre, hindi ko na, alam ba yung sagot na hindi. Pero sino pang gusto makaalam ng sagot? Amen, no? Kasi po, kaya nga po ang Bible, hindi po sulat ng tao, talaga po sa Diyos po siya. Full of mystery. Actually po, ito ay tinanong po sa akin ng Holy Spirit. Kung dugo ng Panginoon ang nagbayad, papaanong napatawaran ang mga kasalanan ng mga tao before the cross? Sabi po ng Revelation 13:8, Jesus was the Lamb. No, sabi po dyan, no, all inhabitants of the earth will worship the beast, although all whose names have not been written in the Lamb's book of life. The Lamb who was slain from the creation of the world. Mas maliwanag po yan sa NLT. Ang sabi po dyan, no, that they are, shortcut ko lang, they are the ones whose names were not written in the book of life that belongs to the Lamb who was slaughtered before the world was made. Si Kristo pala, no, isa sa tawag sa kanya, he was the Lamb that was slain or that was already killed before the world began. It is not literal na namatay si Kristo po noon. Parang ganito po ang nangyari, no? Mag-uusap ang Ama, ang Anak, ang Holy Spirit, gagawa tayo ng langit at lupa, gagawa tayo ng tao, ngunit ang tao ay magkakasala upang sila ay maligtas. Ikaw, anak, ang magiging kabayaran, magiging tao ka. Ibig sabihin po nito, nung nangako na ang Panginoon before the world began, na siya ay magkakatawang tao at mamamatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang ating kasalanan, yun po ay it is considered done. Amen. Nakakasunog ba kayo dito? Amen. Pwede ka pa hinayin kay Ken, yung blower, yung aircon, Jesus name. Now, kaya nga po, kasi po ang Diyos kapag sinabi niya at sa future pa lang mangyayari, yan po ay siguradong mangyayari na. Bayad na. Kung baga po sa isang merong face value, sige, kunin mo na ang gusto mong kunin, ref or washing machine, no? O kukunin ko, sa ano ko na lang babayaran in the future. No? Nagagamit mo na yung washing machine, hindi pa siya bayad. Kasi meron kang word of honor, naniniwala yung may-ari, na nagets po natin. So, ganito po naligtas ang Old Testament saints. They were looking forward to the coming Messiah. Na merong darating Messiah. Ganun po silang naligtas na alam nila meron silang tagapagligtas. At tayo naman po, New Testament saints, we are looking backward na meron ng Messiah na namatay sa krus upang ikaw at ako ay maligtas. Lahat po na nakakuha nun magsabing amen. Kaya yun po yung Now, another question, kung maliwanag na po sa atin ngayon na kaya pala nakakapagpatawad si Kristo, una, siyempre siya yung Lamb, siya yung High Priest. No? At siya yung magbabayad talaga. Siya yung nangako na magbabayad sa ating kasalanan. Na ako palang nabayaran na consider yung po kanyang salita noon before the world began, meron guarantee po yon ng kapatawaran. Bakit si Adan at Eva ay pinalayas pa sa hardin kung sila ay meron na palang guarantee ng kapatawaran na darating si Kristo? In fact, ang unang prophecy po noon ay nasa Genesis chapter 3. Yung seed of the woman will crush the head of the serpent. Now, gusto nyo rin bang malaman yung sagot? Amen, no? Kasi po, una, hindi pwede magsama ang kasalanan at ang kabanalan. Bagamat meron na pong guarantee ng kapatawaran, pero hindi po pwedeng magsama pa rin ang kasalanan dahil wala pa yung actual na pagbubuhos ng dugo.
Now, saan yung yung namatay na mga Old Testament na mga nananampalataya sa Diyos, saan sila pumunta? Hindi po sa langit. Kasi nga, hindi pa sila pinabanal ng dugo. Saan po sila nagpunta? Sa paradise, na yung paradise ay nasa Sheol, sa ilalim ng lupa. Ang tawag po dyan ay Sheol or Hades. Sheol sa Hebrew, Hades sa Greek. Kaya nga po yung nakapako sa krus, sabi niya, Jesus, alalahanin mo ko sa pagpasok mo sa iyong kaharian. Anong sabi ng Panginoon? Today you will be with me in heaven? Or anong sabi niya? Today you will be with me in paradise. Iyon pong. And then, ang New Testament po ngayon, diretso na ng langit. Kasi po, nung namatay sa krus ang Panginoon, bumaba po siya sa Sion. Una, para magpakita sa lahat ng namatay, na hindi na nampalataya sa Kanya, lalo na yung mga, ang sabi nga po, yung nag-preach si Noah, a preacher of righteousness na hindi naniwala, because billions ang namatay sa flood. Billions ang namatay sa flood. Pinakita niya, ako yung Messiah, na dapat na magliligtas sa inyo pero hindi kayo naniwala. And then, pagkatapos po nun, yung Abraham's bosom, kung nasan yung rich man, at yung magnanakaw din, na nanampalataya kay Kristo, nandun din po siya, tinatawag nating paradise or Abraham's bosom, iniakyat po yan sa langit. Nasa Ephesians po yan, at saka po kay Peter. Kung gusto nyo po mas malaman yan, mag-attend po kayo ng eschatology. After po ng depth, magtuturo po ako ng eschatology. What is eschatology? Eschatology is the study of the end times. No, ilang beses ko na pong tinuro yun, pero ngayon, tuturo ko po uli para yung gusto nyo pong malaman, ang end times, at gusto nyo ma-refresh about the end times, mag-attend po kayo every Saturday, 9 a.m. Now, isa pang dahilan bakit pinaalis ng Lord si Adan at Eva. Kasi nga po, pinabantay ng Panginoon yung tree of life na meron pong sword doon na back and forth. Pinalayas kasi sabi ng Panginoon, baka makakain sila ng tree of life at hindi na sila mamatay. Hindi ba good news yung makakain sana sina Eva ng tree of life muli para hindi na sila mamatay? No, hindi po good news yun. Kasi kapag kumain po sila ng bunga ng tree of life, remember, yung kinain po nila is the tree of the knowledge of good and evil na pinagbabawal. Ngayong kinain nila, nagkasala sila, bawal na ngayon yung tree of life. Bakit? Kaya sila pinalayas. Una, hindi pwede magsama ang kabanalan at kasalanan. Pangalawa, pag kinain nila yung tree of life, hindi na sila mamamatay. Ano ang bad news doon? Ang bad news po, hindi na mamamatay ang tao, sina Adan at Eva, maging tayo po, pero nasa kasalanan tayo. Nasa curse po tayo. Ano ibig sabihin po nun? Hindi ka nga namamatay, pero darating araw, meron kang curse, meron kang cancer, meron kang ketong na hindi nagagaling. Pero buhay ka pa rin. Meron kang pain, meron kang arthritis na hindi na rin gumagaling. Meron kang sakit sa ulo na hindi na rin gumagaling. Nasa curse ka. Hindi ka nasa condemned state ka. Kaya pinagbawal po ng Panginoon. I do believe, I hope naiintindihan po natin. Amen po ba? Now, ang gusto ko pong liwanagin po dito, kung minsan sinasabi po natin na dapat tayo ang nakapako sa krus. Pero alam niyo ho ba, ni walang isang verse na dapat tayo ang nakapako sa krus. Bigyan niyo po ako ng verse. Kahit mag-google kayo ngayon, wala po. No? Wala ho kayo makikita yan, dapat tayo nakapako sa krus. Kasi kahit tayo ang mapako sa krus, hindi tayo karapat-dapat. Kaya si Peter, according sa history, nakarecord po ito sa history, pinapako siya katulad ni Kristo. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat mapako ng aking Panginoon. Ibaliktad niyo. Pinako po siyang pabaliktad. Kasi po, kung pwede tayo pala ang ipako sa krus, edi pwede natin bayaran pala ang ating kasalanan. Pero yung krus na yon, it is not our cross. May awit tayong you
You bore my cross, no? Binuhat mo yung krus ko. Pero hindi natin krus actually yun. Krus ni Kristo. Meron tayong sariling krus. Anong sabi ng Matthew 16:24? If anyone who would come after me, he must deny himself, take up his cross. Meron tayong kanya-kanyang krus. May kanya-kanyang purpose ang buhay po natin na kailangan nating matupad. So kung ang pagpapako sa krus, kung sinasabi natin tayo dapat ang nakapako sa krus, para sinasabi natin kung mamamatay lang tayo sa krus, maliligtas tayo. Di netang papako da kening pangpang. Ababayad din kasalanan da. Hindi po. I hope maliwanag po yun. Hindi tayo karapat-dapat sa krus ni Kristo. Si Kristo, opo, hindi siya karapat-dapat mamatay doon, pero nakalaan po yon. Before the world began, meron na siyang krus na kung saan siya mamamatay. Para sa kanya po yun. Ang nakasulat sa Bible, lahat ng ating kasalanan, karamdaman, sumpa, na hindi siya naging makasalanan, naging kasalanan siya. Hindi siya sinumpa, naging sumpa siya. Upang tayo na makasalanan maging matuwid at upang tayo na sinumpa ay maging pagpapala. Amen. Kinuha po niya. Maliwanag ho ba? But anyway, so much for that. Niyakarakal ko pong minuto. And I hope magkakasya pa rin itong ano ko. Ngayon po pag-aaralan natin, God is faithful to protect. Sino po sa inyo ang meron ng mga supernatural experiences na naranasan nyo po yung protection ng Lord? Sa buhay nyo, na muntik na kayong mamatay, muntik na masunog ang bahay. No? Alam niyo po, ako po sa buhay ko, nakita ko po kahit nung hindi pa ako Kristiyano, nandun na ang pag-iingat ng Panginoon. In fact, ang Bible, ang sabi po niya, nasa sinapupunan pa ho tayo, iniingatan na tayo ng Diyos. There was a time nung ako ay 8 years old, gusto ko ng manok na pansabong. Gusto ko sumama sa tatay ko, papunta ng San Luis, para mahumingi ako sa mga kamag-anak po namin doon na kahit nihitib lang para pwedeng sumabong siya. Now, ngayon umuulan, baha po. Ang malakas sa loob ko, naglakad po ako papunta ng San Fernando, parang Angeles. Grabe po, no? Pero nung may pagal ko sindalan, meron akong, hindi ko makalimutan, 1.75. 1.75, 1 peso and 75 centavo. Binayad ko po lahat yun sa ano. Ang pamasay pala doon mula sa sindalan, sabi ng nanay ko noon, 150 lang. Hanggang San Fernando. So, to make the long story short, baha pala. Nakita ko baha. Wala pala yung mga tito ko na namamasada papunta ng San Luis. At tumataas po yung baha. Natakot po ako, pero sa takot ko, hindi man po ako tumawag sa Diyos kasi hindi ko pa alam paano nun. Basta alam ko lang, umiyak ako. All of a sudden, napauwi na dapat ang tatay ko tsaka yung mga kasama niya dahil baha nga. Pero ang ano nila, magbalik sa paradahan na dapat hindi ka na babalik doon dahil alam mo walang sasakyan. Pero bumalik po. At nakita ko po, niyakap ko ang tatay ko at umiiyak ako. Akala ko, wala na. Nakita ko po yung protection ng Lord doon. Marami po. There was a time na nahulog po ako sa kanan, na biyak po yung paa ko. 18 stitches po ang natahi po. Meron palang 6 na ugat na naputol. May mga putik at bato at saka Kami lang po, nagbakasyon po ang mga magulang ko kasama yung isang ate ko. No, umalis po sila. Pero that day, nagbalik po sila, hindi daw sila mapakali. Ngayon pala, ako'y nauubusan ng dugo. Kasi ang nakasama ko lang sa bahay, ang kapatid ko, ang ate ko, na nasa second year high school pa lang, at saka yung bunso po naming kapatid, walang kaalam-alam. Ang linagay lang ng ate ko sa dahil sa mga matanda, nilagyan lang ng kape. Itong di ba, ganun, lalagyan ng kape. Pero paubos na pala, nung dinala po ako sa hospital, tinahi po, bagamat outpatient, ang dumi pala. Muntik na akong mamatay. Sabi ng Lord siguro sa mga angel, pauwiin yung mga magulang niyan. Kasi yung batang yan, kahit matigas ng ulo, darating ang araw, magpapastor yan. My point here is, pinoprotektahan tayo ng Lord. Marami po sa dialysis ko, ang misis ko na ICU, just last year, para po shortcut ko na lang,
Muntik na po akong mamatay dahil nung na-confine po ako na pangatlong beses last year, meron pong itinurok po sa akin na dapat hindi itinurok po ng diretsyo. At at sakto po nagda-dialysis po ako noon, masakit ang buong katawan ko, yung buto ko masakit lahat. Sabi ko, aray. Hanggang sa sinabi kong ayoko na kasi sobrang sakit po. Nandun si Pastor Francis, nasaksay niya po yan. And then yung mga nagbabantay sa dialysis, tinignan po ako kasi sinabi ko, okay ka na pala nung naging okay na po ako. Pero yung kwento po, so naging okay po ako because of the grace of God, prayer. No, narinig ko pong nagpe-pray. I know, nagpe-pray ang aking family, pati si Pastor Francis doon. Nung pagkagabi po, 1 a.m., alam niyo po, misis ko, masandal lang po yan, ang talent niya, natutulog na. Ganyan po siya katindi. Kahit natulog siya ng hapon, mamayang gabi, matutulog na po yan. Hindi ko siya ma-overtake. Gusto ko siyang i-overtake eh. Kasi pag nauna po siya, hindi na ako makatulog. Meron ng barkong paparating. Well, anyway, noon pong hindi siya natulog. Hindi siya pinatulog ng Diyos. 1 a.m., may pumasok po na sabi niya, doktor siya, babae po, at gusto niya pong iturok uli yung itinurok po sa akin. Nagising po ako, narinig ko po nakikipag-diskusyon ng misis ko dun na sinasabi niyang doktor siya. Sabi niya, hindi ako papayag. Hanggang sa napaalis po ng misis ko. Alam niyo po, yung night pong yon, yung madaling araw na yun, walang doktor na ganun. Sa nurses station, nagtanong siya, walang doktor na naka-duty. Walang doktor din na ganun. At saka po tinawag yung nephrologist ko po na doktor, na sabi niya wala din siyang inassign. Sino po yon? Si Satanas, na ganyong tao. Gusto po niya akong patayin po. Maniwala po kayo, hindi, nangyari po yun. Walang ganun po. Ayan po yung miss ko kung nanganyan po. Kaya po, ano po yun? Pinrotektahan po ako ng Lord na hindi pa ako dapat mamatay dahil sa umagang ito, maninermon pa ako. Amen. God is faithful to protect. I think, yung pong mga sinabi ko, pwede na tayong umuwi. Tapat po ang Diyos sa pagpoprotect po sa atin. Araw-araw, ang daming namamatay, nadidisgrasya, nagkukwentuhan lang sa gilid, biglang inararo. Di ho ba sa mga balita? Pero hindi ba kayo nagpapasalamat kung minsan tatawid kayo, ang bibilis ng mga sasakyan, pero makakatawid kayo ng mapayapa? Hindi dahil sa galing po ninyo, dahil sa protection ng Lord. Alam niyo po, we need to understand this. Hindi ko tayong mga magulang, hindi ko kasama natin ang ating pamilya, kaya mo nang protektahan. Kung nandun lang ako, mapoprotect. Hindi po. Maraming pamilya kasama ang tatay, nanay, pinatay, minasaker. Sino kailangan natin? Si Lord. Meron pong pamilya sa balita noon pa po, ilang taon na pong nakaraan to, hindi ko makalimutan. Kasi po, holiday, so magsama-sama silang pamilya, punta ng mall sa Manila. Manila po ito nangyari. At alam niyo po yung mixer na truck, nawalan ng preno. Gumilid po siya, so umano siya sa island, bumaligtad, at tumama doon sa coaching yon na magpupunta lang ng mall, yung buong pamilya, na UP po yung, lahat po sila patay, maliban sa isang anak. Hindi na protektahan ng tatay. Bakit? Ang nagpoprotekta talaga ang Diyos. Kaya sa amin po, pag sasabihin ng aking misis o aking mga anak, Daddy, pupunta kami sa ganito. One word lang po ang reply ko, pray. Dahil walang pwedeng magprotekta po sa atin, kundi ang Diyos. Dahil ang Diyos ay tapat para tayo ay ingatan. Amen? Ang sabi po sa 2 Thessalonians 3:3, but the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. Now, the Lord is faithful. Tayo muna po yung manalangin. Lord, salamat po, Ikaw ay tapat. Sa umaga pong ito, hiniling po namin na buksan niyo ang pangunawa po namin, maging sa aming first-timers. Lord, buksan niyo po ang aming pangunawa upang matanggap po namin ng buong buo yung revelation mo sa word mo, upang matanggap po namin ang buong blessing, Panginoon. And as I declare your word, Lord, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people today. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po yung magsabi ng
Palakpakan po natin ang Lord. The Lord is faithful and palalakasin ka niya. He will strengthen you and protect you sa diablo, kay Satanas, sa mga demonyo, from the evil one. But that is not automatic na ito pong pag-aaralan po natin. Okay na kahit di ako mag-pray, poprotektahan man ako, Lord. No, hindi yan ang ibig sabihin. So what does it mean na tayo poprotektahan ng Lord? God is faithful to protect us, which means, number one, He protects us from the works of the enemy. Remember this, araw-araw po, araw at gabi, ang diablo po, ang goal niya sa atin, lalo na sa ating mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, ang goal niya sa atin, makakuha ng pagkakataon upang tayo ay masaktan niya, masira niya ang buhay po natin, at higit sa lahat, naghahanap siya ng pagkakataon upang tayo ay patayin na wala po sa ating panahon. Kaya may mga namamatay na kahit na Kristiyano na maaga, hindi maagang kinuha ng Panginoon at tapos ng mission nila. Hindi po. Nagkaroon ng pagkakataon ang diablo na napatay po sila. Anyway, ligtas po sila, opo. Pero hindi natupad yung magandang plano ng Diyos sa buhay niya. Ninakaw ng diablo. Yun po ano ng diablo, steal, kill, and destroy. Now, merong 3 major works po ang enemy aside po sa steal, kill, and destroy na nakapaloob po dito. Una po is deception. Tatlo po yan, deception, distraction. So, unang point lang po ito, pero may sub-points po siya, kaya medyo mahaba. Pero bibilisan ko po, ang deception, panlilin lang. At ang target po niyan, ang isip po natin. No? Kaya nga po, kailangan natin bantayan ang pag-iisip po natin. Sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. Actually po yung heart doon, sa Hebrew, at I think is libab, ang ano po niyan is the heart also, or the mind also. So in other words, guard your mind. Hindi po ba, ang sabi rin po ng Proverbs, as a man thinketh in his heart, so is he. Hindi naman po nag-iisip ang pusong physical. Ang nag-iisip, ito pong nasa ulo po natin. So kaya nga, bantayin po natin pag-iisip. Kaya nga, we need to wear the helmet of salvation para merong protection. Ang method po ng diablo po siya, tinutwist niya ang katotohanan, binabaluktot po niya, nagbibigay po siya ng doubt sa atin, at nag-offer po siya ng counterfeit peace. Ay, okay na yan. Kahit may mga compromises. Nadideceive ka pala na, okay na ito, mas payapa na ako dito, pero nag-compromise ka. Kaya nga, meron kang peace, pero hindi siya perfect peace. Pero kay Lord, ang offer niya is perfect peace. Ang goal po nito is making people believe lies about God, themselves, sa ating sarili, na sasabihin ng diablo, hindi ka talaga anak ng Diyos, hindi ka talaga ligtas. And others, no, he twists the truth, no, to make you doubt about yung word ng Lord, yung character niya, yung plano niya sa atin. He uses lies, false teaching, and twisted words. Bakit itong ginagawa ng diablo? Kasi yan po ang nature niya. Sabi po sa John 8:44, you belong to your father the devil and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning. Not holding the truth, to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language. Tingnan niyo ito. Pag nagsalita ang diablo, when he lies, native language niya, nature po niya ang pagsisinungaling. For he is a liar and the father of lies. Ang matindi po do, sabi ng Panginoon, you belong to your father. Kausap niya yung mga Hudyong ayaw maniwala sa kanya. Kayo ay galing kayo sa ama niyong diablo, the father of all lies. Ang ibig sabihin po ng father dito, baka maghanap na naman kayo ng mother. Kung mayroong father of lies, mayroong bang mother of all lies? Ang father po sa Bible, limbawa, heavenly father, kaya po tinawag siyang father, he is the source. The source of life, the source of love, the source of peace, the source of everything. Kaya nga pag nagtatanong yung tao kung merong father, merong bang mother, hindi po. Iba po yung sistema na ginawa ng Lord sa atin. Na ikaw na tatay, para magkaanak, dapat merong nanay. Di ba? Iba po ito, source, pinanggalingan. Now, ang diablo, tinawag ding father. Father of all lies.
source ng lahat ng kasinungalingan. Kaya makinig po kayong mabuti. Kung nagsisinungaling ka pa rin, ikaw ay anak ng, hindi po ako may sabi niyan, the Word of God. Amen? Kaya mag-ingat-ingat na po kayo. Pagsasabihin nyo, where na you? Papunta na mi sa banyo para maligo. Ba't di nyo sabihin ng totoo para hindi kayo maging anak ng diablo? Amen? Kagabi po, mas in-expound ko to pero hindi ko na-expound ngayon kasi nag-rush po ako kagabi. Anyway, ang maliwanag po dito na sinasabi ng diablo, nagsalita ng Diyos in Jesus' name. In Jesus' name. Na ang diablo po ay father of all lies at lahat ng sinungaling ay mga anak niya. Ang diablo po mahilig po niyang baluktutin or i-mix yung katotohanan ng konting kasinungalingan. Alam niyo po, for a lie o sa isang kasinungalingan na maging effective, for a lie to be effective, kailangan haluan mo ng totoo. Kasi yung sasabihin mo kung puro kasinungalingan yan, halata po siya, hindi sila maniniwala. Para maniwala po ang tao, ma-deceive ng diablo ang tao, kailangan meron siyang konting katotohanan. Pwedeng half-truth, yung tinasabi po natin. Saan po natin makita yan? Sa Garden of Eden, nung pong tinwist ni Satan, naganyo po siya ng ahas. No, basahin po natin, Genesis 3:1-3. The serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God has made. Sa lahat ng mga ginawa po ng Diyos na mga animals, ang pinakamatalino ay ang ahas. Ang sabi po niya, so hindi basta matalino, matino. Di ba sa gobyerno daming matatalino? Pero mga ahas sila. Pero hindi naman lahat. Siguro 1% meron pa. No? One day he asked the woman, did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? Tingnan nyo, iba yung sinabi ni Satan. Sinabi ba talaga ng Diyos? Kausap po niya si Eva na hindi nyo dapat kainin ang lahat ng mga prutas dyan sa garden? Hindi naman po yung sinabi ng Lord. Alam naman ni kasi sinabi po ni Adan kay Eva, of course, we may eat fruit from the trees in the garden. So tama po si Eva dito. The woman replied, it's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. So tama po siya. God said, you must not eat or even touch it. If you do, you will die. Half-truth ang sinabi ni Eva ho dito. Walang sinabi ang Diyos kay Adan. Si Adan po kasi kausap niya na hindi nyo nabawal hawakan. Sinabi lang ng Diyos kay Adan, bawal kainin. So pwedeng hawakan. Alam niyo po, ano ang unang-unang kamangha-mangha dito sa kwentong ito? Palagay niyo ano? Yung ahas nagsasalita. Pero hindi nagulat si Eva. Alam niyo po, I think, nung wala pa sa kasalanan ng tao, lahat ng hayop nakakausap, nagsasalita po sila. No? Kaya po tayo, kahit alam natin hindi nagsasalita yung aso natin, kinakausap natin. Di ba? Nang kaya pala, mamuting-muting na kaya. Naintindihan mo ko. Galit na si mama sa'yo. Makanya na yan eh. Anong tawag? Fur parent. Parent siya ng balahibo. Fur parent. So nagsasalita, pero kaya nga po, hindi nagulat si Eva ho dito, kaya maayos siyang sumagot. Pero hindi tama ang sagot niya. Then, tinwist ng diablo, you won't die, hindi kayo mamamatay. Ito na po, hindi kayo mamamatay, tinwist na po ang sinabi ng Diyos. Sinasabi niya, sinungaling ang Diyos. The serpent replied to the woman, parang ganyan lang po, kung minsan may problema tayo. Sinungaling ang Diyos mo, sinungaling tingin mo, may matindi problema ka. Di ba pumapasok sa isip natin, hindi yata totoo yung sinabi ng pastor namin, hindi yata totoo yung sinabi ng Bible. Ito, you won't die, sabi, nakinig pa rin si Eva. The serpent replied to the woman, God knows that your eyes will be opened. Alam ng Diyos na mabubuksan ang mga mata nyo as soon as you eat it, and you will be like God.
itong pagtutwist niya, knowing both good and evil. Alam niyo po, ano po ang hindi totoo po dito sa sinabi ng diablo? You won't die. Hindi nga po sila namatay. Di ba nung kinain? Pero ano namatay sa kanila? Spiritual. No, hindi nga po sila namatay. So, half-truth ang inanuho niya ho dito. Now, ang half-truth, ang hindi po totoo dito sa sinabi niya, you will be like God. Kasi ang totoo, kamukha na nila ang Diyos. Di ba sabi ng Diyos, lumikha tayo ng tao after our own image and likeness. Kawangis natin, kamukha natin. So, ang sinasabi ng diablo dito, hindi mo pa kamukha ang Diyos. Kasi hindi mo pa alam ang good and evil. Wala kayong alam. Alam ni Eva na napakatalino ng Diyos. Gusto niya maging matalino. Ito po yung tatlong pinagbabawal sa 1 John or kasalanan ng tao. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Lust of the eyes, kung babasahin po natin mga succeeding verses, nakita ni Eva na masarap yung bunga. Lust of the eyes. At gusto niyang matikman. Lust of the flesh. Pride of life. Ano po yun? Gusto niyang maging matalino katulad ng Diyos. Alam niyo po ang danger ng pagiging matalino? Meron kang pride. Kaya kung minsan kapag nagagalit ka, nakakaklakabuntok ka mo. Ang sinasabi mo nun, ikaw matalino. Meron kang pride. So, lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Now, sa buhay po natin, ganyan din po ginagawa ng diablo. Lagi po siyang araw-araw nagbabato po ng mga kasinungalingan sa atin. How do we counter-attack yung mga deception po niya? Study and memorize scripture to instantly recognize counterfeits. Kapag alam mo ang salita ng Diyos, madidiscern mo kung tama ang mga pumapasok sa isip mo. Remember, ang lahat ng pumapasok sa isip po natin, hindi galing sa atin kadalasan yan. Kung minsan nagpe-pray ka, kung kailan ka nagpe-pray, may mga pumapasok na mga impure thoughts, di ho ba? Yung mga nakaraan mo, may mga pumapasok, ikaw ba yon? No. Ang diablo, dinidisturb ka niya. So sabi po sa Psalms 119:105, your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. In Jesus' name. Excuse po. Ang salita daw po ng Diyos ay parang lampara. Alam niyo po noon, nung unang panahon, kung nadatnan niyo po yung sa mga baryo-baryo, may dala tayong lampara para maglakad po sa dano, sa bukid. Binababa po natin yung lamp para makita kung ano yung tinutuntungan natin. Kung bang malapit tayong mahulog, may kanal ba? No? O may ahas, ganun ho. O kaya may jackpot. Alam niyo na po yung jackpot, di ho ba? Dahil may lamp ka, nakita mo. Ay, buti. Tapos sabi mo, hindi mo alam kung yun ay jackpot, kung pupu or cake. Tinikman mo ngayon. Sabi mo, ay pupu nga pala, buti na lang hindi ko napakan. Oh. Now, a light for my path. Tinataas mo ang light, yung lampara, para makita mo ang daan. Ganyan po ang salita ng Diyos. Tingnan mo ang salita ng Diyos kung tama pa ba yung tinutuntungan mo. Tignan mo rin ang salita ng Diyos kung tama yung dinadaanan mo. Sa salita ng Diyos na po natin manin para hindi tayo malinlang ng diablo. At ang salita ng Diyos ay katotohanan, sanctify them by the truth. By the truth, your word is truth. Sino din po ang truth? Jesus. I am the way, the truth, and the life. Kaya nga po si Jesus ang katotohanan, kaya si Jesus is the Word. In the beginning was the Word. He was the truth. And He is the Word. Nagigets nyo po yung sinasabi po natin, nakakasunod ho kayo. Joshua 1:8, study this book of instruction. Ang isang tawag po sa Bible is book of instruction. No, alam niyo ho bakit tinawag na Bible po ito? Ano bang meaning ng Bible? Hindi po yan B-I-B-L-E na before, basic instruction before leaving earth, di ba? Yun po yung madalas nating naririnig. Pero ang Bible, ang simple meaning po niyan, kahit i-google nyo, is the books. Mga aklat. Mga aklat na mga scripture na pinagsama-sama. So the books lang po ang ibig sabihin ng Bible. Kaya ang Muslim, meron din silang Bible na tinatawag na Quran.
Pero hindi ko alam kung the books din po yun. Parang isa lang po yung kwento nila ho doon. Anyway, going back, study this book of instruction continually, tuloy-tuloy. Napag-aralan mo ito, sabi po ng Panginoon kay Joshua, meditate on it day and night. No? Bulay-bulayan mo, pag-isip-isipin mo, i-memorize mo ang aking mga salita, so you will be sure to obey everything written in it. Because there is power in meditation. Kung ano yung madalas mong iniisip, magagawa mo yan. That's the power of meditation, the power of the mind. And then, sabi diyan, only then you will prosper and succeed in all you do. Bakit? Kapag hindi ka na-deceive ng dyablo, magpa-prosper ka. And that is why, kapag nadideceive ka, ang lahat ng deceive hindi nagpa-prosper. I'm not talking about money only. Baka sabihin nyo, ang daming mayaman, pastor, pero deceive sila. Alam niyo po, ang talagang prosperous o yaman ay yung meron kang totoong kapayapaan, totoong kagalakan, at meron kang totoong wisdom. And ano yung totoong wisdom? The fear of the Lord. Because that is the beginning of wisdom. Excuse po. So pinoprotektahan po na tayo ng Lord sa kanyang mga salita. Kung wala kang alam na salita, paano mo ika-counterfeit ang dyablo? Kaya nga po, kung meron kang alam na salita, pag sinasabi ng dyablo, ikaw, hindi ka naman talaga pinatawad ng Diyos. Hindi, sabi ng salita ng Diyos, nasusulat. Romans 5:8, makasalanan pa ako, namatay na si Kristo. How much more ngayon na anak na ako ng Panginoon? Lahat ng tao, pinatawad na ng Diyos sa kanyang kasalanan. Ang kailangan lang lumapit, so lumapit na ako sa Panginoon, nag-confess na ako sa Panginoon. Kung alam mo lang ang katotohanan, sabi ng dyablo, alam mo, malapit ka na mamatay niya kasi sabi ng doktor mo, meron kang ganito. O kaya ano po, dahil ayaw mo magpunta sa doktor, gusto mong makatipid, may Google ka. Ano ba yung sakit sa ulo? No? Ang sakit sa ulo, sasabihin niya sa una, baka kulang ka sa tulog, kulang ka sa tubig, no, ganyan. Bandang huli, kapag hindi pa rin, natulog ka na, uminom ka na ng tamang tubig, tamang nutrients, baka meron ka ng tumor. Ayun, anong pumasok sa'yo? Tumor, ayun, malapit na ako mate. So, nilililang ka ng dyablo. Na kahit sa totoo lang, sabihin ng doktor sa'yo, meron kang cancer at mamamatay ka na sa mga ganitong panahon, ang final say pa rin ang Lord. Kasi sinabi na po sa akin ng aking doktor yan. Nung meron po akong heart enlargement, na talagang grabe po, nasa 220 po ang aking blood pressure, sabi, Manny, mag-ingat ka, anytime mabubuwal ka. Kung ako sa iyo, sabihin mo ng kalagayan mo sa pamilya mo. Hindi ko pa sinabi ang kalagayan ko sa pamilya ko. Binigay ko kay Lord. Sabi ko, Lord, ikaw ang final say, hindi ang doktor. That was 2008. Hanggang ngayon, buhay pa po ako. No? At after 1 year, pinagaling po ako ng Lord. Bumalik ako sa aking cardiologist, nagulat siya. Oh, Manny, parang yung mukha po niya, buhay ka pa? Gulat na gulat po siya. O Dok, ako, long time no see, pinapunta ako na aking nephrologist, meron akong 2D echo. Nakita sa 2D echo, yung pong puso ko, nagdating ganyang kalaki, doble, nagbalik sa normal. Kaya tuwing magpapacheck up po kami ng misis ko, nakukwento niya, namamangha po siya. Milagro yung akin. Milagro din po yung sa misis ko. Yung sa misis ko, humihinto yung puso niya. Dapat 2018, ma-operan siya. Pero nagbigay ng word ang Lord sa amin na huwag pa-opera. Tinayuan po namin, so huwag kang magpa-opera. Ano nung year na po ngayon? 2026 na. 2018 pa po yun. Hanggang ngayon, malakas po ang misis ko. Bakit po? It's because of the Word of God. Pag di mo alam ang Word of God, mamamatay ka. Ang unang word sa akin po na nagpabuhay talaga yung Psalms 118:17. Kasi narinig ko yung mga dialysis patient, 3 years lang, 5 years lang. Noon po, ganyan lang sila. Pero sinabi ng Lord dito, I will not die but live. And I will proclaim what the Lord has done. Ito po ay tinutupad at tinupad ng Diyos po. No, hindi po ako, magto 20 years na po ako magdadialysis. Buhay na buhay, binibigyan ng kalakasan ng Lord. Sabi niya, I will proclaim. Kaya ngayon po, pinoproclaim ko, nagpipreach po ako na kung anong ginawa ng Lord sa aking buhay, patuloy na ginagawa ngayon. Ito po yung word na pinanghahawakan ko magpahanggang ngayon. Kayo po, ano yung mga word na pinanghahawakan nyo?
Kung wala po kayong alam sa word, madali po kayong ma-deceive ng diablo. Number 2, distraction, pagwasak. Nais ng diablo na mawasak, ang target po niya, ang buhay po natin. Kaya the thief comes to steal, kill, and destroy, but I have come that you may have life and have it more abundantly. No, bibigyan ka ng addiction, sabi po diyan, no, at sisirain niyang relasyon mo sa Diyos, sa mga tao, sa pamilya mo, no, at ano po diyan, fostering despair. Ibig sabihin po doon, meron kayong naalagaan na nakalungkutan, sama ng loob, at hanggang sa ikaw ay ma-depress. So, anong mangyayari sa'yo pag na-depress ka na at hindi mo na ma-solve? Gusto mo nang mamatay. Yan po ang ginagawa ng diablo. Sisirain po niya ang ating health, ang spiritual growth po natin, ang personal purpose po natin. No, ito pong nais niya na he attacks through temptation, fear, division, addiction, and harm. Anything that damages your family, your faith, your family, health, and purpose. Kasi nga po, sabi ng Panginoon, John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy. I have come. Sabi po ng Panginoon, my purpose is to give them a rich and satisfying life. I have come that they may have life and they have it more abundantly. Now, ano ang unang ninanakaw ng diablo sa atin? Yung Word of God. Kapag tinanggal na ng diablo yung Word, paano tinatanggal yung Word of God? Lalagyan niya po ng, ano ho yan? Ng doubt. Ninanakaw yan. Di ba yung parable of the seeds? Yung unang seed na punta po sa daan, may dumating na hayop, referring kay Satan, may hayop, no? Dumating na ibon. Kasi kang kapangpangan, hayop, may dumating na ibon at kinain po yung seed. Para yung tao, hindi na siya maniwala. Parang kung minsan ganyan, matutuloy sa sabihan, bumubulang ang diablo sa iyo, matutuloy sa sabihan ng pastora yan. Kahit pinapakita ko na sa inyo na galing sa salita ng Diyos, bubulong pa rin ng diablo kung minsan sa iyo, hindi matutuo yan. Lalo na pag pinag-uusapan, tithing, matutuo yan, di ba? Ganyan. Gusto ng diablo maging, kuripot ka at mahalin mo ang pera. Sasabihin ng diablo, yung pastor lang yan na nagpapayaman. Pero kahit sabihin ko sa inyo, kami mga pastor, di ATM lang po kami dito, hindi kami may hawak ng, paniwala ni Mangobie. Bali yun yung Mangobie. Soriano. Sinasabi niya, nagpapayaman ng pastor. Actually, siya ang nagpayaman. May mga estafa pa siya. Diyang mete niya. Anong sasabihin natin? Sumalangit ni Wawa ang kanyang kaluluwa. Tabalo niya. Ang maliwanag lang sa Bible, ang wala kay Kristo, wala sa langit. Yun ang maliwanag sa Bible. So, nais ng diablo na wasakin ang buhay po natin. Katulad ng ginawa niya kay kanino? Kay Job. Pinayagan ng Diyos si Satanas. Kasi sabi ni Satanas, kaya lang nagpupuri si Job sa'yo. Dahil binibless mo siya, binigyan mo pa siya ng heads of protection, wall of protection. Tanggalin mo ang blessing, tingnan ko lang kung di ka sumpain. Ano po ang kwento? Alam po natin, tinanggal ni Satanas, pinatay ang 10 anak. In the span of 2 minutes only, then dumarating naman next servant, may mga dumating daw po na mga tao, kinuha, ninakaw ang lahat ng kanyang mga kamelyo, nagkaroon po ng whirlwind, yung mga tupa niya, namatay, and so on and so forth. Namatay po lahat ng kanyang 10 anak. In span of 2 minutes, naging kawawa siya, naging mahirap siya. In span of 2 minutes lang. Ang masaklap nito, tinira ni Satanas yung kanyang bungangerang asawa. Buhay ka pa, Job? Ba't di mo na lang sumpain yung Diyos mo at mamatay ka na lang? No? Yun ang purpose ni Satanas. I-torment, tawag po dito, i-persecute yung kanyang asawa. Kaya sabi ni Job, isa kang hangal na babae. Magtitiwala lang ba tayo? Magpapasalamat lang ba tayo sa Diyos? Dahil sa tinatanggap ba natin? Hindi ba tayo dapat magpasalamat din? Kahit sa mga sitwasyon na ganito. Kaya ginaawit po natin, naintindihan niya, anuman ang maging panahon, anuman ang pagkakataon, anuman ang sitwasyon, ikay aking pupurihin. Pero may kaproblema, Lord! Kakakanta mo pa kanyan, anuman ang sitwasyon, magpupuri ka, pero minta kang Lord, magreklamo ka. Kaya sabi ni Job, si Job, hindi siya nagkasala, nagpuri pa rin kahit nawala ang lahat sa kanya. Pero sinira ng diablo ang kanyang buhay. Pero anong ginawa ng Panginoon? Bandang huli po, nung nalaman ni Job na
self-righteous pala siya. Tinuwid ng Panginoon ng kanyang righteousness dapat kay Lord. Ibinalik niya doble yung nawala po niya. Binigyan siya muli ng kanyang mga anak, 10 anak uli, na walang sintulad nun sa kanilang lugar. Ang tanong, yung asawa pa rin kanyang asawa, ewan ko, palagi ko pinalitan na ng Lord yung bungangiran niyang asawa. No, para magkaroon ng Rod, sabi ni Kylo, ba't na ako 10% na lang ako. Sabi na ng Haliwagan, ay salamat, answered prayer. No? Baluyo, magdala akong black and white. And ako mag-pray. Kaya magmalaubat ka manini, tuloy pa rin ng ligaya. Amen. So, how to counter-attack distraction? Be alert lang po. Alert heart, strong faith, faithful community. Alam niyo po yung faithful community? Ito, church. At saka po yung see you. Di ba kapag nag-church ka, nag-see you ka, lumalakas sa pananampalataya. Pero kapag hindi ka nag-church, dahil nakita mo, ay kasi kaning uran, Lord, ay karakadaring miturang kanya, dakal pala absent ng mga labasan. Yeah. Anyway, petawaran na ako yun ng Gino, kalugurahan na kayong Lord. At salamat at yung kayo yeni. Yeah. Lagwa mo, Pastor, magtugi pang sigang po, marimlaning kay. 1 Peter 5:8-9, stay alert, watch out, your great enemy, the devil. Great enemy na devil, sabi dyan, he prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Ang diablo daw po ay parang, ang kaaway po natin na diablo, para siyang leon na umaatungan, naghahanap ng masisila. Palagay nyo, sino, una, no? Bakit naghahanap ng masisila? Kasi hindi automatic na pwede niyang ma-distract or masira ang buhay ng isang tao, lalo ng mananampalataya. Naghahanap siya ng opportunity. Actually, si Satan, hindi niya agad inatake si Job. Ang sabi po doon sa Job chapter 1, one day. Ano po yung ibig sabihin ng one day? One day, nagpa-party ang kanyang mga anak. Ang ibig sabihin nun, one day, nagkaroon ng pagkakataon si Satanas. Yung mga anak niya, marahil nagkakasala. Kaya lahat ng kanyang mga anak namatay. Maaring sa party po nila, nagkakasala po sila. Kaya one day, hindi po agad pagbaba ni Satanas, nakagawa ng hindi po. Yes, pinayagan na siya ng Diyos. Pero hindi pa siya pinapayagan ng tao. Si Satanas po, wala na siya magagawa sa atin kung hindi mo siya papayagan. Na-disarm na po siya according sa Colossians 2:13 to 15 ata po yun. No? He disarmed the principalities and all the authorities, shaming them publicly. No, he made them a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. So, wala nang authority ang diablo po sa atin, si Satanas. Pero, paano siya nakakahanap? Pag nanlulupaypay ka, kulang ka sa prayer, kulang ka sa fellowship, hindi ka na nagsimba, hindi ka na nag-see you. Pag nagsalita ka ng hindi maganda, ano po yan? Pagkakataon ng diablo na ikaw ay masila. Pag ikaw ay nagsinungaling, gumawa ng hindi tama, nanood ka ng pornography, no, gumawa ka na naman compromise. Lahat po ng yan, any form of compromise, any form of sin, those are opportunities for the devil to work in your lives. Kaya dapat po natin binabantayan. Sabi dyan, stand firm against him and be strong in your faith. Paano ka lang maging strong in the faith? By the word of God and by the help of the Holy Spirit. Because faith comes by hearing and hearing the word of God. No? Kaya nga po ang diablo naghahanap po ng opportunity. Kaya nga po, sabi ko po sa inyo, bantayan po natin ang ating sarili. Kamusta ang puso mo? Kapag meron kang unforgiveness, meron kang galit sa kapwa mo, makakagawa ang diablo sa iyo. Kaya dapat tayong magpatawad. Lastly, distraction. Ano po ang distraction? Gagambalain ka ng diablo, lilituhin ka niya, or bibigyan ka ng pagkataranta. Ang target po nito yung focus mo. Ma-out of focus ka na sa word, ma-out of focus ka na kay Jesus. No, bibigyan ka niya ng magiging busy ka, overwhelming schedule, no, at digital noise. Kung minsan, sa dami ng digital po natin ngayon, sasakay ka sa sakyan, anong gagawin mo? Magsa-sounds ka. Pastor, praise and worship naman yan. Kung minsan, pati praise and worship song,
ginagamit ng diablo para hindi ka na makinig sa Lord. Makakapakinig ka lang sa Lord kung ikaw ay mananahimik. Amen. Kaya mamaya bibigay ko po yung verse pong yon. So, lesser anxiety. Hindi ka gaano bibigyan ng maraming problema ng diablo. Bakit? Pag walang problema, kadalasan ang Kristiyano, hindi siya nagpe-pray. Naalala niyo po nung lumindol? Lunes po yon, tapos yung sa Porac po, yung grocery bumagsak. Miyerkules, puno po tayo. Bakit? Naging anxious, may anxiety ang tao, baka dumating na ang Lord. Pero nung lumipas na hindi na wala nang ganong lindol, wala na sa atin ang lindol, kumonti uli. Bibigyan ka ng, ang diablo, alam niyo po, kapag wala ka ng problema, ang totoo niyan, napakalaki na ang iyong problema. Kasi kakampi mo na si Satanas. Kapag si Satanas, hindi mo siya nasasalubong sa isang araw, ang ibig sabihin niyan, kasabay mo na siya. Di ba? Paano mo siya sasalubungin? Kasama mo. Pero makakasalubong mo lang yan pag sumalungat ka na sa kanya. Kaya nga po, kahit ang ano po dyan, goal, maging busy po tayo, too busy, ma-entertain po tayo. No? Para mapalayo tayo sa Lord. Alam niyo po, ang daming entertainment po ngayon sa cellphone po natin, di ba? Nanonood po tayo ng Facebook, mga Reels, Netflix, yung mga short movies. Yung Sikretong CEO. Alam niyo ba yon? Dinump siya ng kanyang girlfriend, kung alam mo lang, sabi niya, no? Siya pala yung godfather ng mafia, no? Maili kayo, balo yarin din eh. Minsan po, nanood po akong ganyan. Tapos sabi niya, gusto mo panood dito? I-download mo ito. Dinownload ko naman. Dinownload ka. Ang gaya talaga kitang episode ini, mamayad ka, sabi na. Ay, pambira eh. Tinanggal ko siya, no? Binura ko. Pero dahil buri ka nga, Elben, may tokso ko. Linaway ka kang YouTube. Chuya. Meron naman sa YouTube, kaya lang sa YouTube bibigyan ng background. Kahit na umiiyak na yung may background. Sabi ko, siguro para hindi tanggalin sa YouTube, no? Sabi ko, sa misis ko, alam mo, napanood ko itong ang ganda ng kwento. Sabi ko, tapos sabi ng misis ko, nagulat ako, sabi niya, ay, alam ko na yan, kanya. Parang ngayon lang, nagulat po ako, tumatawa kayo, alam niyo na rin. Hindi ho ba? Pinalayas yung anak dahil hindi, parang meron siya kapansanan at yung isang master na magaling sa magic at saka ginawa po siya, nagbalik. Nakita nung nanay yung necklace. You are my... Wag mo. Wag mo sabihin na sa anak mo. No. Di ba ba? Baluya rin, di ba? No, ano. Tapos, where did you get this necklace? May mga ganyan po. Hindi mo alam. Tapos, manunod ka uli ng ganong short movie. Pareho yung kwento, iba yung karakter, iba yung settings. Panonoorin mo na naman. Parang kahapon, bago ako pumunta ng Sabat, nagmimerida ka ng misis ko. So, sa kakascroll kong ganyan sa napunta na naman kami sa short movie. Pinapanood ko. Sabi ko, yan, yung tutulungan niya na nakulong doon sa kanyang sasakyan, anak niya yan, kako. No? Bandang huli, siya pala yung anak mayaman, dinap siya ng girlfriend niya. Pupunta yan sa banquet. Pumunta nga sa banquet. Balo mo na pero, ilben miya. Hanggang doon sa dumating na to continue watching, sabi niya ganun, tumatawa na naman po kami, to continue watching, memoril naman ka ako. Tapos siya, kahit alam na niya yung kwento, pentunan kabang mag-brush, pentunan. Hindi po natin alam, na-entertain tayo masyado. I'm not saying masama po, no? Napapasama po yan kung masyado ka nang ng time mo dyan. O, ito naman pala, pastor naman pala matura. Opo, totoo, hindi po masama magmanood po. Pero kung ikaw ay nadidistract na, yan ay nagiging masama na. Amen. Katulad po ni Martha, naging busy po. Di ba si Martha and Mary? Si Mary, kwento ko lang po sa iyo sa Luke 10:38-42, naupo si Martha, ay si Mary, sa panan ni Jesus. Kasi gusto niyang makinig kasama yung mga disciple. Gusto niyang makinig kay Lord. Ngayon si Martha,
Dahil bisita niya si Lord, siya yung panganay, nagluluto siya. Napagod siya, sabi niya kay Lord, sabi niya, no karinig yan eh. Lord, do you not care? Wala ka bang pakialam? Sabi niya, Lord, do you not care? Sabi niya, that my sister has left me alone. Therefore, tell her to help me. Inutusan pa ang Lord. Nagreklamo na kay Lord. Sinabi niya na parang walang pakialam si Lord. Naging prayer niyo na ba yan? Lord, wala ka bang pakialam sa akin kung kailan ako nag-Kristyano? Naging tapat, naging CU leader pa ako, forerunner na ako, Lord. Tapat na ako sa akin tithes and offering. Bakit ganito? Don't you care, Lord? Para si Martha po ngayon. Don't you care, Lord? Utusan mo ito, kapatid ko. Anong sabi po ng Panginoon? Sabi niya, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed. Ano po yung one thing na yon? Yung ginawa po ni Mary, and Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her. Ang dami po natin ginagawa sa buhay po natin. Yung iba, nagdo-doble trabaho po kayo. Huwag po kayo magdoble trabaho. Kung dapat lang kayo magtrabaho, according sa Bible, 8 hours lang po. Pagsikat ng araw, paglubog ng araw, tapos na. Ngayon, kung night shift lang po kayo, huwag kayo maggagawa pa ng trabaho sa araw po ninyo. Kasi God will provide, not according sa iyong pagpapagod. Not according sa iyong dalawang trabaho. God will provide according to His riches and glory in Christ Jesus. Amen. Kaya po dito, ang kailangan lang natin, one thing is needed. Ano po yun? Makinig. Magkaroon ka ng pagkakataon na makinig sa ating Panginoon. Sinabi po ng Panginoon, Psalms 46:10, be still. Manahimik ka muna. Huwag ka munang gagawa ng kahit ano. At isipin mong, ako ang Diyos. O nga, no, siya pala ang Diyos. That means, ang buhay ko na sinuko ko, kontrolado niya ang nangyayari sa buhay ko. Because isinurrender ko na ang buhay ko. Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ang nais ng diablo, madistract po tayo. Katulad ni Peter, habang naglalakad po siya sa tubig, nakatingin siya sa Panginoon, nakakalakad siya sa ibabaw ng mga alon. Nakakalakad po siya sa ibabaw ng problema. In Jesus' name. Pero nung tinignan niya ang problema, lumubog na siya. Huwag po kayong padistract sa problema. Huwag kayong padistract sa mga alon ng buhay. Dumaan man ako sa di ako. Parang may rinig akong di ako masusunog. No? Dumaan man ako sa apoy, di ako. Kala ko malulunod. Baligtad siya, no? Dumaan ka man sa apoy ng problema, sa baha ng problema. No, naging biktima tayo ng pinatubo, ng COVID po, ang dami. Mga personal na problema po natin, pero nakita po natin, hindi tayo nasunog, hindi tayo nalunod ng ating problema. Bakit? Kapag nakafocus ka, looking unto Jesus, the author and the finisher of your faith, lalakad ka sa ibabaw ng iyong problema. Amen? Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace. Ang nais po ng Lord, perfect peace po. Hindi po yung konting kapayapaan lang. Kung meron kang pera, payapa ka dahil sa pera, pero hindi kumpleto ang kapayapaan mo. Lagi ka nag-iingat, parang gusto mo ang bahay mo punong-puno ng CCTV, pati CR may CCTV. Yung pong ganon. Dahil mayaman ka, gusto mo meron kang bodyguard. Wala kang perfect peace. Pero kapag nakay Lord ka, meron kang perfect peace. In Jesus' name. You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts, yung inyong mind, ang inyong kaisipan, nakafix kay Jesus. Meron ka lang perfect peace kapag nakafix ka kay Jesus. Ilang beses na po ako na-opera, no? Hindi ko na mabilang. Ang pinakagrabe po yung mga ugat ko po dito. 2 beses po ako na-opera. No, hindi po matuloy dahil take 4 hours po pareho ang pag-opera po sa akin. Dapat po natutulog ako. Ayaw nila ako patulugin kasi nasa 110/70 lang ang aking BP. Pag pinatulog daw po ako, baka may chance na hindi na ako magising. So nararamdaman ko po yung hiwa
siyempre, dahil gising ako, sabi ng doktor, pag meron ka nang nararamdaman na kirot, sabihin mo para dagdagan ko yung anesthesia. Sabi ko, dapat matutod ko. Nawawala po yung peace ko, pero ang ginawa ko po, lagi po ako nagpe-pray. Nagpe-pray po ako, I prayed in the Spirit, I prayed in tongues. Narinig po ako ng doktor. Anong sinasabi mo? Sabi niya. Nagpe-pray ka ba? Opo, Doc, ako. Buti na lang nagpe-pray ka. Kasi naririnig ko po sila, ilang doktor, nagbubuntong hininga. Ay, sabi. Yung nga unang doktor ko, sa iyo lang na misis ko po ito, nung unang na-opera ko, sabi niya, kasakit ng nini. Pali po, mag-nervous ka, siyempre. Aron na, kaya malyari kayang uyat ko kanini. Sabi ko, bakit? Sabi, kasakit ng nini. May uyat mo, makadikit lang kayong butol niyo. Mga ganun po sinasabi niya. Dahil na-fracture po ito eh. Naging S po yung So yung mga ugat ko daw, nakaipit daw sa mga kasakit ng nini. Gusto ko nang sabihin sa doktor, Dok, masasabi ako. Sabi ko sana sa kanya, ako bigagana kasi doble kitang bayad ko kaya kayo. Sabi ko po, iniisip ko po, magpa-doble ang bayad din, kaya sabihan nakasakit na. No, yun po. Nawawala po yung kapayapaan ko, pero tuwing magpe-pray po ako, at fino-focus ko ang mind ko kay Lord. Sabi ko, Lord, ang pinakaano ko pa, kung mamamatay man ako sa operasyon na ito, salamat, alam ko, uuwi pa rin ako sa langit. Amen? Why worry kahit mamatay ka? Kung na kay Kristo ka, hindi ka matatakot kahit sa kamatayan. Dahil alam mo, ang kamatayan, it's the beginning ng iyong buhay na wala ng karamdaman, wala ng kasakitan, hindi mo na kailangan mag-toothbrush, mag-deodorant, hindi ka na bumabaho. Higit sa lahat, wala ng chismis sa buhay mo. Amen? Di ba masarap sa langit? Kaya kayong mga chismosa, kung meron dyan, bawal kayo sa langit. Magsisi na kayo. The enemy has only three tools: lie, steal, and distract. Pero tayo, binigyan ng Diyos ng tatlong depensa. Ang katotohanan, ang kanyang buhay, si Kristo, at yung focus po natin kay Lord. 1 John 5:18, we know that God's children do not make practice of sinning. For God's Son hold them securely, the evil one cannot touch them. The evil one cannot touch us kung tayo ay hindi magpa-practice na ng kasalanan. So the devil cannot touch those who live under God's protection and walk away from sin. Number two pa lang ho tayo, 11:40 na. Pero madali lang po itong dalawang points natin. He protects us from all sin and unseen danger. Pinoprotektahan tayo ng Panginoon sa mga nakikita nating danger at hindi nakikitang danger. Psalms excuse po. Jesus name. So may protection po tayo kay Lord, yung nakikita natin at hindi nakikita, mas delikado yung hindi nakikita. The Lord will protect you from every danger. He will protect your, Jesus' name. The Lord will protect you from every danger. He will protect your soul. The Lord will protect you as you come and go, both now and forevermore. Yung paglabas mo sa bahay, pagpasok mo sa opisina, sa trabaho, saan ka man magpunta, nandoon yung divine protection ng Panginoon sa atin. Naalala niyo po yung kwento ni Elisha at saka po nung kanyang servant, na one day nagising yung servant na marami nang nakapalibot na army sa kanila. Yung king of Aram kasi, ang sabi po niya, sino ba yung mga spy sa inyo? Sino yung Judas sa inyo? Bakit kung ano yung pinaplano natin na bubulyaso ng ng mga Juda? Bakit ganun kanya? Sabi po ng isa, mahal na hari, boss kanya. Wala pong spy sa atin. Meron kasi silang propeta na naririnig yung plano nyo, yung salita ninyo, kahit dun sa kwarto ninyo. So ang ginawa po ng hari, nagpadala po siya ng maraming army para lang sunduin si Elisha. Arestuhin si Elisha. So sa 2 Kings 6:14, 17, sabi po dito, sa verse 50 na lang po tayo, Elisha's servant got up early in the morning. When he went outside, he saw the army with horses and chariots all around the city. So nakapalibot na po sila ng mga army. And the servant said to sa Elisha, "Oh my master," no, talagang nag-aalala na po siya, "What can we do? Na bang magagawin natin?" Si Elisha, relax lang.
Meron siyang perfect peace. Sabi ni Elisha, don't be afraid. The army that fights for us is larger than the army that fights for Aram. Nag-pray si Elisha, Lord, buksan mo ang mata ng aking servant. No, and the Lord opened the eyes of the young man. At nakita niya, the servant saw the mountain was full of horses and chariots of fire. Punong-puno ng mga angels na nakakabayo, naka-chariot of fire. Umaapoy po sila. They will all, ang nakakamangha dito, sabi ng Bible, they were all around Elisha. Wala yung servant. Para kay Elisha lang. Kasi yung servant hindi naniniwala eh. Yung protection kay Elisha lang. Alam niyo po ang application sa buhay natin dito. Kahit ikaw pa lang ang Kristiyano sa pamilya mo, ang pamilya mo ay mabibless at protektado dahil sa iyo. Amen? Kaya kapatid, kung meron kang, sino dito may mga pinagpipray na pamilya na maborn again pa? Magpatuloy ka lang. You and your family, your household will be saved. Blessed ka na kasi nasa iyo ang favor ng Lord. Every night po ang prayer ko po sa amin, Lord, bantayan mo po ang bahay, surround us again with your holy angels. Cover us with your most precious blood. Kasi po, may mga angels po na naka-assign sa atin kung bakit hindi tayo napapahamak. Pero hindi automatic. Kapag ikaw ay nakipag-compromise, sinadya mong gumawa ng kasalanan, no? Talagang nag-enjoy ka pa sa kasalanan, hindi pupunta ang angel dyan. Hindi sila kikilos. Kumikilos lang ang angel kapag nasa presence ka ng Lord at nandun yung word ng Lord. Dahil yung word ng Lord, dun sila kumikilos. So we often see the danger and live in fear, yet we forget the unseen protection of our faithful God. Madalas nakikita natin, ay Lord, ganyan na nangyayari sa panahon, pero di natin nakikita ang Diyos na pinuprotektahan tayo kahit anong panahon, kahit anong sitwasyon. What God is doing in the unseen, ano man ginagawa ng Diyos sa hindi natin nakikita is always greater than what we see. Nakikita mo ang problema mo, nakikita mo yung coming danger, pero mas malaki pa rin ang ginagawa ng Diyos sa hindi mo nakikita. Kaya anong dapat natin gawin? Magtiwala sa Diyos. Kahit hindi mo nakikita, magtiwala ka. And that is faith. No? Kahit hindi mo nakikita, tiwala kang poprotektahan ka ng Lord. Ano po, alam niyo po yung Psalms 91. Marami sa atin, alam po natin yan kasi minemorize po natin yan noong pandemic. Ang Psalms 91, no, in-enumerate po natin yung ating mga blessings of protection dyan. Sa verse 1, meron tayong shelter and rest. Sa verse 3, meron tayong deliverance from traps and disease ng kaaway. Sa verse 4, meron tayong covering and refuge because His faithfulness is our shield and rampart. Sa verse 5 and 6, meron tayong protection from fear and attack. No? And sa verse 7, meron tayong preservation in disaster. Sa verse 10, 8 and 10, meron tayong justice and safety at home. That no plague will come near your tent. No plague that will come near your home. Bakit? You are, ano ba sabi ng Psalms 91 sa verse 1? He who dwells in the secret place of the Most High. Anong ibig sabihin po nun? Siya na nananatili sa presensya ng Diyos. Paano tayo manatili sa presensya ng Lord? Siya na laging nakikiusap, nakikipagniig, nagpe-pray. Lagi kang nagpe-pray, meron kang protection. Verse 11, meron tayong angelic protection. Dito po natin makikita, He will order His angels. Uutusan niya yung angel niya para tayo'y protektahan. Anong protection po ang binibigay po nila sa verse 12? Protection from accident and harm. Siguro napanood niyo na po sa Facebook o YouTube, yung mga taong linigtas na mga angels. Totoo po yan. May kilala po akong pastor, yung pong, ano po niya, sasakyan, babangga na po sa isang lane. Dahil wala na po siya magawa, ang sinigaw lang po niya, Jesus, Lord, help me. Alam niyo po, napapikit po siya nung pagmulat po niya, nasa kabilang lane po siya.
Alam po, si Brother Noel po, no? Nung nabubuhay pa po yung si Ninang Lita, ninong-nina ko po sila, nagpunta po ng Baguio bago yung sasakyan po nila. Nahulog po sila sa bangin dahil hindi pa marunong mag-drive sa Baguio. Pababa, pauwi na lang po. Lagi siyang nagbe-brake. Umusok po yung preno. Hindi po siya marunong mag-engine brake. Kung yung nagda-drive, alam niyo po dapat to, lalo na kung manual. Hindi siya nag-engine brake, nasunog po yung brake, na dumiretso sa bangin. Lahat po silang sigaw lang po nila, Jesus! Bumagsak po ng flat yung sasakyan. At walang na-harm sa kanila. Tinow po, paakyat yung sasakyan. Kausapin niyo po si Brother Noel, mamaya yata mag-special number lang eh. Namamalagwa ako, pota kayang dana ako na naman eh. Magkantala rin choir. Ako balo nung magbayula pa isip kanyan. Pero iningatan po sila ng Lord, tinow yung sasakyan, walang sira yung sasakyan, umuwi po sila mapayapa, maayos, galing sa pagkahulog sa bangin. Kung kilala niyo po yung director natin sa choir, kausapin niyo po. No? Yun po ang nangyari, meron pong protection sa accident. Sa verse 13, victory over the enemy. No, you will trample the lions and the cobra. Sa verse 14-15, God personal presence, rescue and honor. I will rescue him, I will be with him in trouble. Sasamahan tayo ng Diyos. Yun po yung protection ng Lord na sinasamahan niya tayo sa bawat problema, sa bawat pagsubok, sa bawat kalungkutan ng buhay natin, kasama natin ang Diyos. And verse 16, pangako ng Lord, long life at pagliligtas. Amen po ba? So Psalms 91 isn't just protection from things. It's protection in God's presence. Stay close and He becomes your fortress. Ano yung sikreto? Stay close to God. He who dwells in the shelter, in the secret of the Most High. Last point. Ay, salamat, Yarine. He protects us from the horrors of the last days. Do you believe that we are living in the last days? Nasa last day na po tayo. Sabi po ng Luke 21:36, keep alert at all times and pray that you might be strong enough to escape these coming horrors and stand before the Son of Man. Ang verse pong ito, nagtuturo ang Panginoon dito about warnings ng end times. Winawarningan ang kanyang mga disciple about end times. So what are the horrors of the last day? Ano ba yung horror ng last day? Metene? Tuloy tayo pa? What are the horrors of the last days? Balayo ka lang, magbakal kong kay. Magbakal kong suporta. Number 1 is deception, false messiah. Bakit importante po ito? Kasi kapag na-deceive ka, pwedeng mawala ang salvation mo. Yung na-deceive ka na hindi lang si Kristo yung tagapagligtas, patay kang bata ka na dyan. Dapat hindi ka ma-deceive. Ano pa ho? Wars, nations against nations. Nakita po natin ang mga gera po ngayon. Natural disaster. Hindi lang po sa Pilipinas, bumabaha, lumilindol. All over the world. Ngayon lang po nangyayari ito. Nung panahon po natin, nung una, 1980s, 90s, maririnig mo yung lindol after 10 years pa. Di ho ba madalang lang yung malalakas na lindol? Persecution of believers, marami pong pinapatay ngayon na mga Kristiyano. Increase of lawlessness and cold love, marami na po ngayon na wala ng gobyerno. Wala ng tunay na pag-ibig, pag-ibig na lang po na last, kalibugan na lang po ang pag-ibig nila. Moral collapse, no? Yung moral standard bumaba na. Wala nang galang sa magulang. Mga estudyante, walang galang sa mga teacher. Anong nangyayari sa mga paaralan po natin ngayon? No, parang nagpapaligsahan po kung sino magdadala uli ng baril sa eskwelahan at papapatay. We are living in the last days. Great tribulation, ito na po yung last 7 years ng tao. Pero hindi na po natin to, na yung great tribulation and distress, ililigtas po tayo ng Lord. Kasi sabi po niya sa 1 Thessalonians, sabi niya, no, yung naka-highlight lang po nga ko, He is Jesus who saves us from God's angry judgment. Meron pa ring wrath or angry judgment ang Lord, yung mga last plague. Sa last plague pong ito na ibubuhos ng Diyos, bilyon-bilyon ang mamamatay. Ang dagat, ang mga ilog,
magiging pula po sila. 1 Thessalonians 5:9, for God chose to save us through our Lord Jesus Christ, not pouring out His anger on us. Romans 5:9, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath, yung tribulation. Kaya nga po, bago mangyari lahat ng yan, kukunin tayo ng Panginoon. Sabi po sa Revelation 3:10, then since you have kept my command and endure patiently, no, pinanghawakan mo ang salita ko at nagbata ka hanggang huli, I will keep you from the hour of trial. Ano po yung hour of trial? Tribulation. No, paano po darating ang Panginoon? Katulad daw, Luke 17:6-9, katulad daw ng days of Noah. No, yung pagdating ng ating Panginoon. Verse 27, people were eating, drinking, marrying, and being given in marriage. Kaya nga po, pre-trib to, before tribulation. Kasi kung darating ang Lord pagkatapos ng tribulation, walang marrying po noon kasi maraming patay. Walang kuryente. Dito po, meron pang mga party katulad nung bago pumasok si Noah sa flood. Katulad din po sa verse 28, yung days of Lot, may mga party rin, nakikipag-sex. Di ba gusto pa nila magpag-sex doon sa dalawang angel? Tapos hindi nila alam, susunugin. Pero tayo, poprotektahan tayo ng Panginoon. Paano, Pastor, kung talagang papasok tayo ng tribulation? Huwag kayong mag-alala. Pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Meron tayong divine protection kahit na pumasok tayo ng tribulation. Amen po ba? So as we live in the last days, let us stay awake in prayer. Our faithful God will give us strength to endure and stand before Him. Ano lang po sikreto? Manatili tayo sa ating Panginoon. Sino po ngayon ang nawalan ng takot dahil alam mo, meron kang divine protection? Magsabing praise the Lord. Amen. Mag-review na po tayo. God is faithful to protect. He protects us from the works of the enemy. He protects us from the sin and unseen danger. He protects us from the horrors of the last days. Habang inaayos po yung communion po natin, babasahin ko lang po last verse po natin. Sabi po niya sa Isaiah 54:17, no weapon formed against you shall prosper. Wala pang sandata ang diablo, si Satanas, na pwedeng makatalo sa'yo. Pero anong dapat mong gawin? Every tongue which rises against you in judgment, lahat ng mga sinasabi ng diablo, mga negative words, you shall condemn. I-refute mo sila. Ibagsak mo sila. Huwag mong tanggapin. Ang tanggapin mo lang yung salita ng Diyos na ikaw ay pinatawad na, linigtas na, at ikaw ay pinagpala na o hindi ka na sinumpa. At ikaw ay pinagaling na. Amen po ba? So sa ating pong buhay, maraming poprotektan ng Lord ang ating family. Ang ating mga kabuhayan, poprotektan ng Lord. Ang pangangailangan po natin, isusupply ng Lord. Huwag po kayong mag-alala. God is faithful. Tapat ang Diyos. Magunaw man ang mundo, mananatiling tapat ang Diyos. Palakpakan ng Diyos.